Samantala, sinabi nga po ng Pangulong Rodrigo Duterte na kailangan ng umalis ng mga tropang Amerikano sa Mindanao. At kaugnay po niyan ay makakausap natin si Dean Amado Valdez. Magandang tanghali po sa inyo, Dean. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa lahat ng mga kababayan. Reaksyon niyo po dito sa pahayag ng Pangulong Duterte na dapat nang umalis yung tropa po ng mga Amerikano dyan sa Mindanao. Ang ating Pangulo naman ito ang gumagawa ng ating foreign policy. At kung inaakala niya yan ang tamang dapat gawin at meron namang historical rational yung pag-alis ng mga Amerikano dyan sa Mindanao para complete na yung tinatawag na independence ng Pilipinas. Dahil wala naman ako nakikitang dahilan kung bakit andyan yung puwersa ng mga Amerikano. Ang andyan lang naman sila or ang ating Visiting Forces Agreement at yung EDCA, inaalaw lang naman yung mga forces na yan for purposes of yung joint military training. But they're not supposed to be here on a permanent basis at yun nga ang pinupoint out natin. I was once the Executive Director ng Visiting Forces Agreement at nakita ko na while meron tayong BFA at EDCA at ang purpose niyan ay for military training, pero hindi nasusunod doon sa implementation dahil nagkakaroon ng circumvention ng provisions niyan. So, if you ask me, what are these Americans doing in Mindanao kung hindi naman nagkakaroon ng military training and they're not supposed to be there on a permanent basis dahil bawal nga ang permanent basis dito sa Philippines. So, in other words, Dean, kapag ganito po na may mga nalalabag doon siyempre sa VFA at EDCA, maaari talaga na sabihin ng Pangulo, no, na sa kapangyarihan niya na po pwede talaga silang mapaalis despite na meron po tayong agreement with them. In fact, yun namang visiting forces namin, pwede namang talagang i-end dyan, i-terminate yan upon notice of the other party. Pero yun namang sinasabi ng ating Pangulo is siguro, pwede pa rin consistent sa Visiting Forces Agreement dahil nga ang pinopoint out niya ay they are not supposed to be there on a permanent basis. So, andito sila 360 days of the year na hindi naman in support of the purpose ng EDCA o yung military, yung visiting forces. So, na lumalabas tuloy na we don't have the true independence and true sovereignty over our own territory pag mayroong mga ibang foreign forces dito. Hindi ho kaya na parang sinasabi ho kasi ng ilang mga eksperto rin na parang magiging masyado rin tayong vulnerable o bukas na bukas naman, ano? Particularly kung makikipag-usap tayo bilaterally with China, para bagang nawawala din yung matinding suporta ng isang katulad na world power na Amerika sa ating bansa. Well, ang tuon yan yun naman support na ini-expect natin sa Amerika, hindi naman binibigyan ng Amerika gaya ng pagbibigyan ng mga barko. Ang support na sinasabi lang nila sa pamamagitan ng salita. In fact, yung Mutual Defense Treaty natin, pag may nasakop na bahagi ng ating bansa, ay tinuturing na parang pagsakop na rin o invasion na rin ng Amerika na kailangan ng military response on the part of the Americans, hindi naman ho nasusunod yun dahil iba naman ang interpretation ng Amerika doon sa interpretation natin, doon sa tinatawag na invasion na yan dahil parang ang nangyayari niyan, pinipili nila yung place na inaakala nila magkakaroon ng triggering effect kung nagkaroon ng invasion. Yung nangyayari dyan sa South Philippines na yan Pero palagay ko enough to say na dapat i-consider mo na may invasion sa Philippine territory natin. So siguro kung hindi man gumamit ng puwersa ang US, tayo man lang ibigyan ng mga warships o cutters
at mga airplanes, maski on a purchase agreement, para matulungan natin at magawa natin yung ating tinatawag na self-defense, self-reliant self-defense on the part of the Philippine government. Speaking of which, na self-defense, self-reliance, kaya na ho ba talaga ng Pilipinas na kumbaga maging independyente, ano? Alam naman natin, sir, na mismo ang presidente sinasabi niya, no, kung sakasakali hindi talaga tayo pwedeng makipaglaban, ano, diretsa sa China kung sakasakali mang magkaroon ng tension with them, because we cannot. We don't have the capacity. Kaya hindi siya lumalaban na ang ginagawa niyang relationship sa China is gusto niya magkaroon ng bilateral talks. But at the same time siguro, it was a good notice on the part of the Americans na kung walang mangyayari sa bilateral talks, if it will take 1 year to do that, yung period na, yung interval na yan siguro is a window of opportunity para bigyan tayo ng tinatawag na sangkap na we could reinforce our armed forces at magkaroon man lang tayo ng legitimate, reasonable defense system dyan sa area na yan. At alright, hindi naman tayo papaya. Doon po sa sinasabi naman na tungkol sa issue po ng nakabingbing kaso ni Mary Jane Veloso, nalinaw na ho yan ng Malacanang, hindi naman daw binigyan ng go signal, kundi ang sabi lang ng Pangulo at he will respect the laws of Indonesia po. Ano ho ang inyong nakikita naman dito? Well, alam mo, nakakaawa rin naman si Mary Jane, ano, kasi kapwa Pilipino naman natin. But at the same time, there is this policy to administration to be strong on drugs. At yun naman ang ginagawa ng Indonesia. So, we have to balance our humanitarian feelings for the sake of Mary Jane, as well as yung pursuit of this relentless war against drug. Hindi pwedeng we do relentless war against drug dito, and at the same time pagdating sa involvement ng ating mga Filipino dyan sa ibang bansa, magiging iba ang pananaw natin. So, while we respect, while we are enforcing our own laws on drugs dito, we have to respect also the way the Indonesians, which is a very friendly country to us, the way they enforce their laws. But hopefully, sana naman, magbago pa ang isip ng President ng Indonesia for the sake of this Mary Jane, who is saying na he is more a victim rather than a part of the network ng mga drug syndicates. Magpapasalamat na po kami muli sa ibinigay niyo po sa aming oras. Thank you very much po. It's always a pleasure. Salamat po. Yan po naman si Dean Amado Valdez.